Hey guys, in this video, we will learn about the angular momentum. So first, let us start with the linear momentum. So linear momentum is the mass times velocity isang object. So Newton's second law is mass times acceleration. We know nga ang acceleration is the time derivative sang velocity with time derivative sang velocity, okay? Or the derivative sang velocity with respect to time. So m equals dv dt. Okay? So ang dv dt is are. So kung ikapit aning m, then we take the derivatives ang velocity. This will become dv dt. Therefore, we also have to take the derivatives ang p, which is dp dt. So we are assuming ang mass is constant. So from this, we know na it is the force. Okay, force. Or simplifying, we have force is equivalent to dp dt. So, this very important nga equation since it states nga ang force or the net force, okay, net force is the change in linear momentum. Okay, linear momentum. Okay, so amo sa ambot silingon nga ang F kuno is dp dt or in vector form, we replace them with vectors. So, now let us introduce the torque. We know nga ang torque is the cross product of R and the F. So R is the vector from the axis of rotation to the distance kung diin ang force naga contact sa aton nga object or anywhere in the line of action sa aton nga force. So we know nga ang force is the change of linear momentum. So this is dp dt or cross. Okay, that is cross dp dt. So of course, from the rule of addition, anything add mo sang zero will remain the same. So we will add the let's say r cross dp dt. So ma-add di 0. So ang 0 ngayon na is dr dt cross p. So anong rason nga ang dr dt ta cross product siya sa p nga nag 0 siya. So we know nga ang dr dt is v and we know nga ang p is m times v. So which means nga ang aton nga velocity v and the linear momentum nga m times v is parallel. So kung kaon tang ila duwa nga cross product, we know nga ang cross product sang duwa ka vectors. Ang ilang magnitude is the magnitude sang isa kag isa then multiply by the sign sang angle between sa ila. Since they are in the same direction, they are parallel, that means nga ang v cross p is equivalent to v times p times sine sang angle between sa ila nga 0. Okay? Since they are parallel. So, that means nga ang sine ng 0 is 0. So, which means nga ang are is 0. So, i-add ang 0 sa dire, it will not affect the answer. So, are is simplifying. We have d dt r cross p. So, bali kung kaon mo ang derivative sang r cross p, this will result in r cross dp dt plus dr dt cross p. So this is the product rule sa calculus. Okay? So from dire ihimo iyan ta siya isulat ta siya liwat and itupad ta siya sa dire. Okay? R cross p. So force is dp dt. We know nga ang net force again is the change in linear momentum. So from this, we know nga ang net torque is the change
Okay, from diri nga equation is the change in R cross P. So pamangkot ano ni ang R cross P? So ang R cross P is an important nga quantity sa physics which is called the angular momentum. So let us discuss kung ano ni siya ang visualization sang linear momentum. So linear momentum kin-assign na ni siya sang letter nga L. So again is R cross P. So we know nga ang iya nga nga magnitude in terms of, so sa scalar siya, we have R times P times sine of theta between them. Okay? So example, we have an axis of rotation nga aray. Let's say we have a mass nga naga-travel siya diri nga direction. Let's say this is velocity, this may ara siya mass. So we know nga ang P is mass times velocity. And ang distance halin diri pakadto sa iya nga sa object, we have R. Okay? So therefore, the angular momentum is the mass times velocity, which is amo na siya ang P times R times sine sang theta. So ano ang sine sang theta? So i-extend ni siya, okay? This is the theta or the angle between sa ilang duwa. So ari ko makita ta, amo ning aton nga amo na di ang direction sa aton nga nga linear momentum, and we have this ang angle nga theta. So if we take this R sine theta, this will become amo ni na with 90 degrees sa aton nga linear momentum nga direction. So ano nang ginambot sa lingon niya sini? Ambot sa lingon nga ang aton nga ang aton nga angular momentum is the product sang aton nga linear momentum multiplied by the perpendicular component of R. Kaya mo na siyang ambot niya sa lingon. So, let's say this is R sine theta. Okay? So, ang aton nga nga object naga-travel siya sa amo nga direction, then mera siya mass, then ang iya nga linear momentum is mass times velocity, so may ara direction nga didto. Then from our axis of rotation nga dire, if kaon ang distance sang aton nga axis of rotation pakadto sa isa ka point nga sa aton nga nga direction sang linear momentum, and let's say this is the distance nga wherein ang pag-meet nila, they are perpendicular to each other. This is the R sine theta. If i-multiply ta sila nga duwa, ang linear momentum pag ang distance nga perpendicular, then that is the angular momentum. So basically, ang aton nga linear or the aton nga angular momentum is just the angular or the linear momentum kag ang iya nga distance halin sa axis of rotation nga gin-multiply sila nga duha. So since ang aton nga angular momentum is a cross product, then we have to use a right hand rule. Okay nga mo na. Okay? So ang are, index finger is the R, ang middle finger is the P or the linear momentum, and the thumb is in the direction of the linear momentum. So for example, we have a three-dimensional nga axis. Okay? This is the x-axis, this is the y-axis, this is the z-axis. So let's say may arita di object. Let's say may mass siya nga m, may ga-travel siya sa dito nga nga direction which has a velocity v.
So ang iya nga r is okay, this is the r. So para makuha ta ang direction sa aton nga angular momentum, then we have this is the r, this is the v or the p, then this is the angular momentum. So ang r so ang r is alin dito. Okay, dito ang r. Okay. Ginliso ko lang papel para for convenience. R, then the v is dito. Okay, so v is dito. Then the thumb is dire. Which means nga ang aton nga angular momentum is in the direction of the z-axis. Okay, this is the L. So this is the fundamental nga concept sang angular momentum. It's just the linear momentum multiplied by the perpendicular distance from the axis of rotation. Or in vector form, it is the cross product sang moment arm nga vector and the linear momentum nga vector.